Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. The Steel Man. Brief context. Si Kenjen the Steelman ay isang normal na bata ngunit maagang namulat sa masalimuot na buhay. Dahil noong ika-5 taong gulang pa siya ay nasaksihan niya ang paglusob sa kanilang kaharian at pagpalang sa kanyang ama na si Pitos. Si Kenjen at iba pa nilang mga kasama ay nakaligtas sa labanan ay napadpad sa liblin na gubat ng Ubaw, kung saan nakilala nila si Dr. Humphrey. Nagkasando sila na gamutin ni Dr. Humphrey ang kanilang mga kasamahan ngunit kapalit nito ay ang buhay ni Kenjen para gagamiting kasangkapan sa kanyang eksperimento. Balak ni Dr. Humphrey na gawing perpektong bakal na tao si Kenjen ngunit sa di inaasahan ay may nangyaring pagsabog habang ginagawa si Kenjen. Laking gulat ni Dr. Humphrey na hindi man lang naggalusan si Kenjen sa pagsabog. At ang inaasahan niyang bakal na tao ay higit pa rito ang kanyang nasaksihan. Pagtapos na may dumating si Joseph ang anak ng dating kalabang hari na si Inoy, na siyang pumislang sa tatay ni Kenjen at dito ay nagtapat ang mga anak ng hari. Lumusab si Joseph ngunit ito ay nabigo dahil sa sobrang lakas ni Kenjen kaya nabawi ni Kenjen ang mahiwagang bato na pinamamay-ari ng kanyang ama. Magsaya tayo ngayon dahil ngayon ang ika-5 kaarawan ng aking anak na si Kenshin. Mahal na Pinonong Pitos, kailangan na nating maghanda dahil galing ako sa kagubatan at nakita ko silang Inoy na para lulusubin nila tayo. Sige, maghanda ang lahat at tawagin ang ibang tauhan. Sugod! Sugod! Sa wakas, nasa akin na makapangyarihang bato. At nakaligtas ang ibang kasamahan ni Kenjen. At dito nila nakilala si Dr. Humphrey. Mukhang may tao dito. Dumito muna kayo at titingnan ko muna saglit. Tao po, may tao po ba dito? Sino kayo? Ako po si Robinson, isang pinonong kawal. Galing kami sa Kaharian ng Sita. Ang aking mga kasama ay napaslang kabilang na rin ang aming pinono. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo, Ginoo? Maaari mo bang gamutin ang aking kasama na sugatan? Babayaran kita sa halagang gusto mo. Magamutin ko ang mga kasamahan mo, ngunit hindi halaga ng pira ang gusto ko o ginto, kundi isang buhay ng tao upang aking gagamitin sa aking eksperimento. Sino sa amin ang nagiging kapalit pinuno? Si Kenjen. Paklipas na nagram 20 na taon namatay. Si Inoy saya katandaan at ipinasa niya kay Joseph ang kaharian at ang mahiwagang bato. Anak, halika rito. Mukhang di na ako magtatagalan. Ipangako mo sa akin na pamamalaan mo ng maayos ang ating kaharian. Opo, Ama. Pagtapos na nagram koronasyon kay Joseph, may nahuli ang kanyang tohan. At sinabi namin nakita siyang Emja. To bundok, nenagram ubab. At ito pala ang Emja kasamahan nun ni Kenjen.
Mahal na Pinonong Joseph, nakita ko itong umaaligid sa ating palasyo. Mukhang may masamang balak. Sino ka? At anong pakay mo rito? Ako si Dado, isang manggugubat at mangangaso. Naparito ako upang ipaalam sa inyo na may nakita akong isang maliit na kaharian sa liblib na gubat ng ubaob. Kawal, maghanda ka't isama mo siya at magtungo kayo sa lugar na sinasabi niya upang malaman natin kung totoo ang sinasabi niya o hindi. Opo, Pinono, masusunod. At pumunta ang tauhan at nakita niya ang India ay ito at agad niya itong ibinalita saya Haring Joseph. Totoo nga. Kailangan tong malaman ni Pinuno agad. Pinunong Joseph, totoo nga ang sinasabi ng taong iyon. Kung ganun, kailangan nating maghanda para lusubin sila. Ihanda ang mga kawal. Buhay sa buhay, pangil sa pangil. Habang ginagawan ni Dr. Humphrey Kenjine May Bigalang. Sumabog at dinya akalain na kanyang nakita na si Kenzine isa ng taong bakal. Ano nangyari? Hindi maaari. Akala ko hindi ka nakaligtas sa mangyayaring pagsabog. Sugod! At Sahuli AC Joseph Atkinson Natang Bakal Ang. Healing Nagharap. Ingunit nabigo lamang si Joseph Sahuli and Nagrajiang aiding bida na si Kenjan. Nabawi na rin niya ang mahiwakang bato.